Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome muli sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1798. Dito sa article na to, dinidiscuss ang tungkol sa designation of share in the profits and losses of the partners by a third person. Pwede bang isang third person na mag-designate ng profits and losses sharing agreement ng mga partners? Paano kung halimbawa nakapag-designate na siya, pwede ba bang baguhin yun ng mga partners? At pwede bang ang profit sharing ay maiwan lang sa isang partner? Ano nga ba? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1798. If the partners have agreed to entrust to a third person the designation of the share of each one in the profits and losses, such designation may be impugned only when it is manifestly inequitable. In no case may a partner who has begun to execute the decision of the third person or who has not impugned the same within the period of 3 months from the time he had knowledge thereof complain of such decision. The designation of losses and profits cannot be entrusted to one of the partners. So this article na to, dinidiscuss ang tungkol sa designation ng share sa profits and losses by a third person. Ibig sabihin, third person ang nagtalaga or nag-determine kung ano magiging kanilang profit and losses sharing. Okay? So, designation by a third person of share in the profit and losses of the partners. Profit and losses of the partners. Yan. So, ulitin natin. Ang profit and losses sharing kasi ay pinagkakasunduan niya ng mga partners. Part yan ng stipulation. So, ibig sabihin, mga partners ang nag-iisip, ang nagde-decide, at nagkakasundo kung paano nila hahatiin ang kinita ng partnership at kung paano nila din hahatiin ang pagkalugi ng partnership. Pero may mga pagkakataon or instances na third person ang nagde-designate. Ibig sabihin, hindi isa sa kanila, kundi third person. General rule, valid yan. It is valid. Okay? General rule, valid yan. Exception, kung yung ginawang designation ng third person ay manifestly inequitable. Kumbaga parang hindi patas or parang hindi okay. Manifestly inequitable. So, ibig sabihin, kapag manifestly inequitable, okay, not valid anymore. Not valid. Yung magiging designation ni third person will not anymore be valid because it is manifestly inequitable. Unless, nakalagay dito, unless may isang partner na nag-execute na ng decision ng isang third person. Okay? Ibig sabihin, si partner, parang sinunod niya na yung decision ng isang third person. O kaya naman, yung partners hindi kinwestiyon yung decision ng isang third person within 3 months kung kailan sila nagkaroon ng knowledge. Ibig sabihin, hindi na nila pwedeng questionin yung designation. Nagiging valid na siya. Unless, yun yung number 1, a partner has begun, okay, a partner began to execute the decision of the third person. Of the third person. Yan. Okay? Or, okay, hindi kinwestiyon, has not questioned the said decision ng isang third person within a period of 3 months from the time he had knowledge thereof. So, has not questioned, okay, the said decision of the third person, yan, of the third person, okay, within a period of 3 months. Within a period of 3 months. From the time na nalaman niya. From the time he had knowledge.
Yan. Ibig sabihin nito, nalaman niya yung ganito yung naging designation ng third person pagdating sa profit and losses sharing agreement, tapos wala kang ginawa sa loob ng 3 months, hindi ka nagreklamo, para mong wini-waive yung iyong karapatan na magreklamo. Kaya nakalagay dito, in no case may a partner complain of such decision. Kasi ito yung number one. Yan, unless. So, was begun to execute, blah, blah, blah. Tapos yung pangalawa, or has not impugned the same within a period of 3 months. Ibig sabihin, hindi niya nireklamo. Kaya hindi siya pwedeng magreklamo. Okay? Ayan. Pag kasi hinayaan natin ang third person mag-decide, nagkasundo tayo bilang partners na si third person ang mag-designate ng sharing ng profits and losses. So common ano yan? Common consent yan. So this is a common consent. Yung designation ng third person. Ibig sabihin, lahat tayo ay nagkasundo na yung third person ang magsabi kung ano yung hatian natin sa profits and losses. At kapag nagkaroon ng designation ng third person, basically may binding force na yan. Kaya nga siya valid. Meron na yung binding force. Unless na nga lang manifestly inequitable yung designation. Unless ulit, sinimulan nilang ano, i-execute yung decision o kaya naman walang nag-question. Alam nilang lahat pero walang nag-question within 3 months, valid na yan. Meron na siyang binding force. Okay? Sir, bakit 3 months lang? Bakit hindi 6 months? Bakit hindi 1 year? Para hindi ma-paralyze ang operation. To avoid paralyzing the operation. Yan. Kasi pag masyadong mahaba na yung period kung kailan pwedeng mag-impugn or mag-complain, maapektuhan yung operations natin. So, dapat magreklamo ka pag nalaman mo 3 months lang bibigay sa iyo ng batas. Otherwise, wini-waive mo na yung right mo to complain. Ito namang number one, kapag sinimulan mong i-execute ang isang decision, kahit alam mong inequitable siya, para mong niraratify eh. So, parang niratify mo na to eh. Yan. Na-ratify mo na siya. Para bang vinalidate mo na, okay na sa'yo. Sige, okay na yan. Yan. Alam niyo namang inequitable siya, tapos umokey ka, hindi ka na pwedeng mag-complain sa susunod. Kasi nag-execute ka ng decision eh. Pero pag may isang partner na nag-question ng decision, edi pwedeng maging hindi valid yung stipulation. Yung ginawang designation ng third person. Kasi may isa sa inyong nag-question ng decision niya. Okay? Yan. Tapos sinasabi din dito sa 1798, yung last sentence, yung designation ng profits and losses cannot be entrusted to one of the partners. Ibig sabihin, ang designation is a collective decision. Dapat yan ay nag-agree lahat, nagkasundo lahat. Kapag isang tao lang ang nag-decide para sa lahat ng partners, hindi siya pwedeng gawin. Okay? So, ano yan? Kasi yung natatandaan ninyo sa obligations, stipulation cannot be left to the will of one of the contracting parties. 'Di ba? Pag yung isang contracting party lang ang nag-decide para sa lahat, hindi siya i-acknowledge. So therefore, magiging void yun. So designation of profit and loss sharing entrusted to one of the partners, to one of the partners, will be void. Yan. Magiging void ngayon siya. Hindi siya ituturing na valid. Bakit? Para matiyak na impartial. Okay? To guarantee impartiality. To guarantee impartiality. Kasi kapag isa lang ang magde-decide para sa lahat, baka maging biased yung kanya. Baka mas malaki yung kanyang maging share sa profit, tapos mas maliit ang share sa losses. Hindi siya impartial. Ano siya? Subjective siya, biased siya. Hindi siya naging objective sa decision niya. Kaya hindi pinapayagan ng batas na maiwan sa isang partner lang ang desisyon kung paano ang hatian ng profits at ng losses. So yun, dito nagtatapos ang 1798. Pinag-uusapan dito yung senaryo kung saan hindi partners ang nag-decide pagdating sa profit and loss sharing, kundi isang third person kung saan nagkasundo naman sila na third person na mag-decide para sa kanila.
Kung ano man ang maging decision ng third person, valid na yan. Binding na yan. May binding force na yan. Yan ang susundin. Kasi nagkasundo ang partners na sa third person, iasa eh. Pero maliban na lang kung yung desisyon ng isang third person ay naging isang manifestly inequitable. If that is the case, hindi na yan valid. Maliban na lang kung may mga partners na nagsimula ng sundin yung desisyon niya. Therefore, kapag in-implement niya na yung designation, stop na siya from questioning it. Therefore, nira-ratify niya. O kaya naman, hindi siya nagtanong or hindi niya kinwestiyon yung decision ng third person sa loob ng 3 buwan from the time na nalaman niya. Okay? Kasi parang lumalabas na wini-waive mo na yung right na magreklamo. Bakit 3 months lang? Kasi para hindi naman maapektuhan ng operasyon. And dun sa last part ng 1798, hindi pwedeng maiwan sa isang partner lang ang designation ng losses and profits. Kapag ginawa nila yon, void yung ating stipulation. Bakit? Para saan? To guarantee impartiality. Okay? At saka in accordance na rin to sa rule, sa contracts, ng hindi pwedeng maiwan sa will ng isang contracting parties lang ang fulfillment ng isang contract. Okay? So yun. I hope meron ako nadagdag sa inyong bagong learning na magagamit din sa inyong mga klase. Kung medyo nabilisan ka, ulitin mo yung lecture natin, I'm sure makukuha mo rin yan. And like ko sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti, mag-ingat palagi at laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!